Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Hello mga ka-airsoft. Good evening po sa inyo lahat. Tomorrow, napakasaya na naman. Biyahing South po tayo. Pupunta po tayo ng South. Meron po tayong ka-airsoft dito sa lugar ng San Pablo, Laguna. Pupunta kami ng San Pablo, Laguna. Hello po sa mga taga-Alaminos, Laguna. Ano pa ba yung mga dadaanan? Santo Tomas, Batangas, no? Santo Tomas, Batangas, Alaminos, Laguna, Los Baños, Laguna. Hello mga ka-airsoft. Miss ko na kayo dyan, no? Ano na nangyayari? Parang natutulog po kayo dyan, no? Hello po sa mga taga-norte natin, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, and Tarlac. Hello po mga ka-airsoft. Meron na po tayong booking na dalawa na, no? Isa sa Pampanga at saka sa isa dito sa lugar ng Samal, Bataan. Hello po sa inyo dyan. Tomorrow, yun nga, tulad ng sabi ko, biyahing South po tayo, kaya magkita-kita po tayo dyan, no? Dalawa po ang pupuntahan namin sa South tomorrow. Hindi pa loaded. Pwede ka pa magpasabay, no? Kung sakaling gusto mo magka-airsoft, tara dito, magpasabay ka na. Pupuntahan kita on the spot ka pumili. Ang dala kong unit by tomorrow is 50 pieces pistol, no? 50 pieces pistol. Mapapadpad kami dyan sa lugar ng San Pablo. Tapos, didiretso kami dito sa lugar ng Chaong, Quezon. Okay? Ay, hindi. Chaong ba? Oo. Chaong kasi, bakit kami papasok ng Chaong? Kasi, pupunta kami ng Lipa, Batangas. Okay, no? So, kung hindi rin lang naman out of way, magpasabay ka na kahit na sa bagay, kahit nasan ka naman dyan sa lugar ng South, no? Cavite, Laguna, Batangas, sisiw na sisiw. Pupuntahan kita by tomorrow dyan, no? Shout out po, Dr. Chua and Dr. Lee of Chinese General Hospital and St. Luke's Hospital dyan sa lugar ng BGC, no? Mga cardiologist to, itong mga to. Ngayon balak munang for a while itigil yung paglalaro nila ng tunay ng live, no? So they are afraid baka mangalawang daw sila ganon kasi medyo busy ngayon. Para hindi naman daw totally mangalawang at pumuputok-putok pa rin, binabalak nilang bumili ng airsoft. Okay? Shout out po Dr. Chua and Dr. Lee of Chinese General Hospital and St. Luke's BGC. Naguguluhan sila, guys, no? They are torn between Glock 18 and Glock 17 versus the Glock 35, no? Naguguluhan yung ating mga ka-airsoft. Siyempre, sabihin na natin, medyo hindi sila ganong familiar when it comes to other model of Glock. Pero one thing is for sure, marunong sila sa baril. Okay, no? So, ito yung unit natin. Kung makikita nyo, this is the Glock 35. Kung ano yung pinagkaiba niya sa Glock 18, yun ang i-discuss natin, no? Maya-maya. Then, this is the Glock 17. Kung ano yung pinagkaiba niya sa bawat isa, yun ang i-discuss natin mamaya. Ngayon, para hindi naman ganong nakaharang, ililiyad ko na lang to. Nahihirapan ako no? Okay, so, okay, yan. Ganyan natin. Yan. Okay, no? Para hindi ganong yan, okay. No? Ito, yung nga tulad ng sinabi ko, ito yung i-discuss natin. Plus, diretso natin to sa kwentuhan session, tanungan portion. Okay, kung merong gumugulo sa isip mo, merong bagay na gusto mong malaman, merong bagay na gusto ng kasagutan, dito nararapat yon sa kwentuhan session, tanungan portion, at sasagutin ko on the spot, no? Okay, good evening, Teds Alcabasa Nersena, no? Sir Teds, kung interesado ka, mag-PM ka, no? Hindi natin dinidisclose, hindi natin isinasabi yung presyo during the vlog, no? Bawal kasi sa FB yon. Pag na-detect ni FB, 'di ba? Delikado, no? Okay, so ayun nga, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, review and unbox tayo. Kung meron kayong katanungan, baton nyo sa akin, ha.
Ang mga katanungan kasi na pinili ko, actually, nung nakaraan, hindi natin natapos lahat. Ilan lang ang nasagot ko dun sa nakalista. Kasi ang daming ka-airsoft na via online nag-participate, no? Ngayon, ang pinili ko is more on yung mga nakafocus tayo sa Glock. Okay, no? Kaya, yun ang sasagutin natin, no? Number 1 question, nasa na yung notebook ko? Ito na, okay na to. Okay. Ayan, daming question, no? Okay. Number 1 question dito, no? Big Man, wala ba talagang Glock na full metal? Okay. Yun ang tanong. Sir James of Herona Tarlac. Okay. Wala raw ba talagang Glock na full metal? As far as I know, wala. No, as far as I know, base sa lawak ng kaalaman ko, base sa maaabot ng aking kaalaman, wala talagang Glock na full metal, no? Ganito mga ka-airsoft. Yung airsoft inilabas to replicate, para maging replica ng tunay. Okay? Ngayon, yung tunay kasi na airsoft yung tunay na Glock, yung live, yung real gun, okay? Yung real kasi is hindi naman siya full metal. Actually, hard polymer din siya, no? So, dahil nga replica ng mga tunay na baril ay yung mga airsoft, pangit naman siguro kung maglalabas sila ng Glock na full metal sa airsoft. Samantalang sa tunay na baril, yung Glock is hard polymer, 'di ba? 'Yon. Isang ano 'yan isang kasagutan 'yan. Pangalawa, ang Glock when it comes to live and airsoft is proven and tested na na accurate, 'di ba? Because dahil dun sa katangian niya na saktong lakas lang, di ba? Hindi ko naman sinasabing mahina si Glock, pero mas malakas talaga yung mga ibang unit sa Glock. Okay? Ngayon, naging effective siya. Imagine niyo hard polymer ang body, so mas lightweight. Tapos papalakasin ng husto yung firepower. Hindi ba parang hindi much, 'di ba? Yan. Kumbaga, yung hard polymer na body niya can accommodate yung lakas na ibinibigay ng baril, 'di ba? Ganun 'yon. Hindi naman siguro gagawa ng hard polymer na body ang isang kumpanya na gumawa ng Glock kung hindi kayang i-accommodate nung materials na ginamit yung lakas ng ipuputok niya, 'di ba? Mostly of the Glock, alam niyo naman 9mm, 'di ba? Bihirang-bihira yung Glock na caliber 40, although meron caliber 45, 'di ba? Pero mostly of the Glock is 9mm. And I'm pretty sure yung mga caliber 40, yung mga caliber 45 na Glock is hindi sila same tulad nung Glock na 9mm. I'm pretty sure na mas matigas yung materials na ginamit doon, mas kumbaga naka-reinforce yon, mas matindi, no? Yung mga materials na ginamit doon, compare mo doon sa Glock na 9mm. Kumbaga hindi overkill, di ba? Pangit naman kasi 9mm ang gagamitin mo tapos sobrang tibay ng body mo, medyo hindi maganda, di ba? Kaya mas maganda, eksakto lang, sabi nga. Eksakto lang, kumbaga, swak na swak, sabi, di ba? O yun, nandun tayo, no? Replica ng tunay na baril ang mga airsoft. Kaya, kung ano yung tunay, yun ang ginagawa. Ultimo sa markings, ganon, di ba? Ngayon, sa pagkakataon na ang tunay na baril na Glock is hard polymer, kaya hard polymer din yung sa airsoft natin. Okay. Ngayon, balik tayo doon. Medyo, mag-rewind tayong konti. Big Man, nasabi mo, medyo mahina ang Glock compared dun sa mga 2011. Yes, totoo naman yan, no? Mas mahina ang Glock compared dun sa mga 2011, sa mga high kappa, mas mahina ang Glock, no? Kasi dahil nga nire-replicate niya yung tunay, 'di ba? Pangit naman sa tunay na baril,
mahina lang ang Glock than the caliber 45, biglang pagdating sa airsoft, masyadong papalakasin yung Glock compared do sa mga high kappa, 'di ba? Hindi maganda 'yon. Kumbaga, hindi siya replica, hindi realistic, hindi parang hindi makatotohanan, sabi nga, 'di ba? Kaya tulad ng tunay na barel, mas precise, mas lightweight, mas accurate ang Glock na airsoft compare sa mga high kappa. Okay? Naging effective siya dun eh. Hayaan na lang natin, no? Ngayon, just to answer the question, totoo raw ba na plastic ang Glock and walang full metal? Actually, hindi plastic ang Glock. Hard polymer, no? Ibang klaseng materials yan. Hard polymer. Yun ang materials na ginamit sa Glock. Walang full metal na Glock. Base sa lawak, sa haba ng aking paglalaro ng airsoft, wala ako nakitang full metal na Glock. Okay, no? Sana nasagot ko ng matino yung tanong, ha? Tapos, baka may mga tanong kayo, guys. Bato nyo sa akin, no? Okay. Okay. Good evening, Sir Bigman. Jason Hustado. No? Okay, boss. Meron bang airsoft below 3K? Naku po, wala po. Meron siguro sa palengke pellet gun. No? Walang airsoft na below 3K. Boss, ito may advice lang ako. Kung ang pera mo 3K lang, tabi mo na lang yan. Tabi mo na lang muna yan. Dagdagan mo, mag-ipon ka, no? Huwag kang bibili, kasi ang mabibili mo, dyan sa price range na hinahanap mo na yan, makakabili ka dyan ng, ito sad to say, huwag kang magagalit totoo lang to sasabihin ko. Yung sinasabi mong 3K na yan, kahit China unit, hindi ka makakabili ng 3K na China unit. Mabibili mo siguro, 3K China unit na nga, second hand pa. Okay? Yan ang mabibili mo sa 3K mo. Kung yan lang ang pera mo, tabi mo na lang muna, boss, ipunin mo. Sa akin lang, maipapayo ko sa'yo, wag kayong bibili ng second hand. Pangalawa, wag kayong bibili ng China unit. Pangatlo, second hand na nga, China pa, mas lalong wag. Okay? Hindi sa mata pobre tayo or what, or kahit ano iparatang nyo, hindi dahil sa ganon. Sinasagip ko lang kayo sa pwedeng sakit ng ulo na sapitin nyo pag bumili kayo ng mga unit na ganyan. Okay, no? Yung Taiwan nga, yung high-end Taiwan nga dumarating sa puntong minsan merong topak Ano pa kaya yung China na budget meal? Tapos second hand pa, di ba? Walang 3K, no? Gel blaster nga na original, hindi ka makakabili ng gel blaster na original na 3K di ba? Gel blaster nga sa Shopee, mga China yon mga disposable yon, mga walang piyesa yon. Gel blaster, nasa 1.5 na, nasa 2,000 na. Airsoft pa hinahanap mo. Be realistic, no? Kumbaga, hindi ka makakabili ng Jollibee na 2-piece chicken joy sa halagang 50 pesos, di ba? Mostly yan, 100 plus yan. Be realistic lang, no? Tapos, gel blaster ng mga original, halos kapresyo na ng airsoft. Airsoft pa yung tinatanong mo. Wala pong 3K na ganun, no? Okay, yes, tama, big man. Glock all the way, no? Mikey Francisco. Good for you, sir. Kung type mo talagang Glock, no? Pero hindi lahat ng tao kasi gusto yung Glock, no? Kumbaga, stepping up to the next level, sabi nga, di ba? Kasi syempre nga, airsoft na nga lang, tapos mag-glock ka pa, parang masyado nililimitahan mo yung sarili mo. Pero I'm not saying na pangit si Glock, no? It's just that ako on my own opinion hindi siya yung dream unit ko at wala siya sa pinapangarap kong unit, no? O siguro dahil masyado na akong exposed sa mga airsoft, marami na ako nahahawakan na airsoft, kaya ganun, no? Pero just to tell you frankly,
Glock is not my favorite unit, no? Although gumagamit ako, but it's not my favorite, no? I find Glock very weak, no? Pero kanya-kanya naman tayo eh. Yun, opinion ko yun, no? Kung talagang Glock ang gusto nyo, no problem. Katulad ngayon, yung mga doktor natin kaibigan, talagang Glock ang hinahanap nila, go kayo doon, no? Everyone meron free will, everyone pwede rito, everyone pwede ron, kahit saan pwede. Basta hanggat wala kang pinepermission tao, wala kang minomolestyan tao, pwede ka kahit saan. Okay na? Yun, okay na. Boss, ayun na. Boss B, 20 to 25k, kaya na ba rifle at pistol yung quality? 20 to 25k, tapos naghahanap ka ng quality, siguro ang rifle. Pero pag sinabay mo yung pistol na quality, baka hindi, baka kapusin, no? Baka mabitin ka. Kasi, syempre, bibili ka pa ng gas, bibili ka pa ng silicone oil, bibili ka pa ng bala, di ba? Siguro yung 25k, pasok yun, no? Pasok. Medyo ano yun, medyo tight yun. Medyo tight yun. Pasok yun, meron kang China na rifle, then Taiwan na pistol. Pasok na yun, no? Yung 20 to 25k na sinasabi mo. Pero medyo gipit pa, no? Makakabili ka na, pero hindi yung mga pinapangarap mo. Ibig ko lang sabihin, di ba? Makakabili ka na ng unit, pero hindi yung mga pinapangarap mo. Hindi yung mga dream unit na tinatawag. Maybe mga the generic, mga ganon, di ba? Ayun. Kasi medyo masyadong bitin yun. Kasi, syempre, what do you expect sa rifle na below 12k, below 10k? What do you expect for that, di ba? Mostly, ang rifle na magaganda, siguro nasa 13, walang 13, mga 15, sabihin na natin, no, mga rifle na decente, mga nasa 15, 16, 17, 18, yan, mga ganyan, di ba? Tapos, babanat ka pa ng pistol, parang hindi, no? Sabihin ko lang sa'yo, makakabili ka dyan, China na rifle, then isang pistol na Taiwan, pero hindi both, kumbaga, hindi both. Ako, sa pag-airsoft, alam niya, sa totoo lang, huwag kayong mangarap ng sabay agad kung medyo tight ang budget nyo. Kung medyo tight ang budget nyo, one at a time, di ba? One at a time. Hindi mo naman kasi pwedeng hindi mo pwedeng pagsabayin yung masteral tapos yung pag-graduate ng college. Hindi pwede. One at a time only. Graduate ka muna ng college, saka ka kumuha ng trabaho mo, then saka ka mag-masteral. Diba? Hindi mo pwedeng pagsabay-sabayin yan. Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nagmamasteral ka. Ano na mangyari sa katawan mo? Diba? Baka parehas yan, lahat hindi mo matapos. Diba? Baka parehas yan, lahat mapabayaan mo. Pero kung one at a time, diba? Sarap yun. Diba? Kung one at a time lang, no? Ayun, diretso sagot lang po, Okay. Boss B, price range ng pistol, mag-PM ka. Hindi sinasabi sa hindi sinasabi sa vlog yung price range, no? Alam mo nyo naman yan, ewan ko lang bakit pa ulit-ulit nagtatanong kayo ng price sa vlog. Alam nyo naman na during the vlog, meron tayong topic na tinatakel. Hindi natin tinatakel kung magkano yan, kung magkano yun, kung magkano yun. Sa vlog, may tinatakel tayo, may pinag-uusapan tayo. Okay? Hindi to live selling, mga ka-airsoft, This is a vlog that will help our fellow ka-airsoft to decide on what specific unit ang kukunin nila. Hindi live selling to, okay? Kung nasanay kayo sa live selling, iba po ito, vlog po ito, that will help our fellow ka-airsoft to choose kung anong unit ang gusto nila. Okay? Okay, yun. Tapos, ayun, let's discuss this muna.
This is the Glock 17. Ito yung nandito ko. Ano bang meron sa Glock 17? Yan, tulad ng sinabi ko, hard polymer ang body niya, full metal internals, pati slide niya, metal lahat, made of alloy zinc, sabi nga, di ba? Alloy zinc, no? Hindi siya bakal, okay? Pero metal siya, pero alloy zinc. The difference with, itong hawak ko ngayon is a Glock 17. Itong version lang nga lang ng Glock na to, this is a 4th edition top of the line. Hindi ito yung mga standard na, hindi ito yung mga entry level. Ito yung mas high end sa kanya, mas mataas na version. Okay? This is the Glock 17 top of the line, kung tawagin natin top of the line 4th edition. Okay. What is good and special about this unit? Stand alone, single fire lang siya. Wala siyang rapid fire. Isa lang yung mode of firing niya, which is single fire. Pag kinasa mo, pak, 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 dire-diretso. Okay? Wala siya nung rapido. Sinasabi nga, yung full auto, wala siya nun. Okay? This is the Glock 17. Standard size, maganda, masarap sa kamay, pang firing, pak, sarap. Okay? Then, yung Glock 18, kung makikita din ninyo, ito rin. Sinadya kong ang gamitin yung mga force para magkakamuka, 'di ba? Okay, this is the Glock 18 while this is the Glock 17. Try to look at kung ano ang difference, kung anong pinagkaiba nila. Okay? Yan. Physical appearance, tignan nyo ano yung pinagkaiba. Yan. Sige, tignan natin, no? Kung kaya nyo sagutin. Ayan, lapit ko, ha. Okay. Physical appearance, check nyo kung ano yung pinagkaiba niya. Okay, yan, ha. Good evening po, Boss Idol, sabi, no? Mayroong nagpapabate. Reynaldo Ocang. Okay, no? Okay. Pasensya na po, sabi ni Ruro, hindi niya raw alam. Okay, ngayon, sir, alam mo na, ha? Ngayong alam mo na, gawin mo na yung tama. Ano ba yung tama? Kung meron detalye na gusto mong malaman, mag-message ka sa page. Yung comment section kasi, provided dyan para sa mga ka-airsoft na nanonood na merong inputs, merong ma-share na tama regarding on the topic that we were discussing. Okay? Hindi ginawa yung comment section para pag may nakita kang item, tatanong mo, magkano yan, how much? Ganon, di ba? Ginawa yung comment section para dun sa opinion ng mga subscriber, hindi tanungan ng presyo. Okay? Okay. This is the Glock 18 and this is the Glock 17. Ang pinagkaiba nila is the switch lever. Ito. Okay? Kung makikita mo, parehas sa parehas eh. Pero nagkaiba dito sa switch. Diba? Ito meron, ito wala. Selector yan. Selector ng rapid fire. Okay? Pag nakababa, ayan, pag nakababa is rapid fire. Pag nakataas, single fire. O, yan ha. Yan. Ngayon, alam nyo na, rapid fire and single fire. Dual firing mode. Okay. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, to tell you honestly, mga ka-airsoft sasagot lang ako ng tunay, no? Kung merong 10 airsoft na mapagpipilian, actually, hindi ako pipili ng Glock. Kung merong 10 airsoft. Ako to. Opinion ko to. Kung merong 10 airsoft na pagpipilian, never kong pipiliin ang Glock. Pero, kung ang pagpipilian lang tapos ay Glock lang talaga ang mga choices. Tapos, meron doon Glock 17 and Glock 18. Because I am not a fan of rapid fire, I will choose the Glock 17 over the Glock 18 because of the features rapid fire. I am not a fan of a rapid fire. Yung rapid fire, nagiging cause ng mas mabilis na pagkasira. During the rapid fire, masyadong natotorture yung barrel. Masyado siyang natotorture, nagiging sanhi ng pagkasira. Okay? Yung rapid fire, ha? O yan. Okay? Kaya,
I will not choose the 18 over the Glock 17. Ayan. Opinion ko yun, ha? Opinion ko yun. Bahala kayo kung type nyo yung 18, pero ako, ang opinion ko, ayaw ko ng 18. Everyone is entitled para sa kanya-kanyang opinion. Irespeto natin yun. Okay? Ngayon, okay. Good PM, sabi ni Chris Wayne. Okay. May selector po ba yung Glock 18C? Basta lahat ng Glock 18 may selector. Kasi paano mo isi-select, di ba? Paano mo isi-switch into a rapid fire kung walang selector, di ba? Lahat ng Glock 18, dahil lahat ng Glock 18 may rapid fire, lahat may selector. Okay? Okay, fire selector po, big man, ang pagkakaiba ng 18 and 17. Tama, exactly. Tama yun, tama yung observation nyo. Okay? Ayan. Glock 18, single fire and rapid fire. Okay, we have a different color available. Meron ding tan version and tan plus. Meron tayong full tan, then gold barrel. Yun, no? Meron rin tayong tan pero silver barrel. Kakaiba eh, maraming different variant eh, no? Okay, so ayan, ito yung Glock 18 naman na mapapansin ninyo, black siya, silver barrel. Meron rin tayong black na gold barrel, parang ganito naman. Di ba? Yan. Maraming different variant ang Glock. Baka malito kayo, no? Different variant in terms of color. Okay, no? O, yan, ha? Glock 18, single fire and rapid fire. Glock 7, ay! Look! Yung mga nadali pa yung magazine, no? That's the problem with the Glock, no? Very sensitive yung ano niya, itong mag catch, no? Just in case na nagkamali ka, nilapag mo, then napindot pala, possible talaga malaglag yung magazine. That is the main common problem sa mga Glock unit, no? Okay, so yun, nasa na ba tayo, no? Glock 18, dual fire, ayan, no? Kita nyo? Naitaob ko lang, nagkakamali ako. Bihira na kasi akong umahawak ng Glock eh. I am very sorry, no? Okay, Glock 18, single fire and rapid fire, and Glock 17, single fire only, no? Okay. Ngayon, jump tayo. Si Glock 17, meron kasing mga meron kasing another generation, no? Si Glock 18, meron siyang, kung tutusin, meron siyang asawa. Ang asawa niya is, kung may Glock 18, ang asawa ni Glock 18, si Glock 35. No? Okay. Si Glock 35 naman is, tulad niya, meron ding rapid fire. No? Meron ding single fire, may rapid fire din. Pakita natin, no? Ano yung tsura ng Glock? Ay, ito. This is a Glock 35. Ayan, makikita nyo, ayan, di ba? Di ba? Meron siyang nguso, naka-extend. While si Glock 18, ayan, wala siyang nguso, di ba? Nagtatapos si Glock 18 dito sa dulo ng rail nito. Si Glock 17 Glock 35 naka-extend pa. O, di ba? Ayan, ha. Okay? This is the Glock 18. Ang asawa ni Glock 18, si Glock 35. May nguso. Okay. I just hope Doc Chua and Doc Lee of Chinese General Hospital and St. Luke's na makapili kayo ng matiwasay dito sa pinakita ko na yan, Glock 35. Ang Glock 35 mas mahaba kay Glock 18. Mas malakas ba? Definitely mas malakas kasi mas mahaba eh. Okay? Ngayon, si Glock, wala bang Glock 35 na walang rapid? Tulad mo, big man, I am not a fan of rapid fire. May mga ganyan tanong eh, no? Kung si Glock 18, asawa niya si Glock 35, meron din asawa si Glock 17. Ang asawa ni Glock 17 is si Glock 34.
Okay? Same sa Glock 35 ang itsura. Ganito rin ang itsura. Wala nga lang rapid fire tulad nito. Okay? Wala siyang selector dito. Yun si Glock 34. Okay? Again, recap, no? Si Glock 17, wala siyang rapid fire, single firing mode. Ang asawa niya, si Glock 34. Okay? Ngayon, si Glock 18, may rapid fire. Ang asawa niya, may rapid fire din. Si Glock 35. Okay. Ayan, ha. Ngayon, kumbaga, mag-asawa. May nanay, may tatay. Di ba? Glock 17, asawa niya si 34. Si Glock 18, si 35. Meron din anak yan. Okay. Meron din silang mga anak. Di ba? Meron ding anak si Glock 18 at saka Glock 35. Ang anak ni Glock 18 at saka si Glock 35 ay si Glock 23. Oh, yan, ha. Si Glock 23 ang anak ni Glock 18 and 35. Sabi nga, 35, 18, 23. Oh, ayan, okay na. Ngayon, si Glock 17 and Glock 34, may anak din ba? Yes, meron, no? Ang anak ni Glock 34, ni Glock 17, ay si Glock 19. Ayan, ha? Kumbaga, paano ba to? Yung anak na panganay ng bawat mag-asawa is si 19 at saka si 23. Yon. Si 19, single firing mode lang. Si 23, rapid fire. May rapid fire. Okay? Ngayon, kung may panganay na anak, may bunsong anak. Diba? Kung may panganay na anak, may bunsong anak. Ang bunsong anak ni Glock 18, 35 ay ang panganay na anak nila ay si 23. Ang bunsong anak nila ay si Glock 26. Wala lang ako rito na, no? Kasi hindi ako nag-i-stock nung kasi sayang ang pera doon, eh. Masyadong maliit, masyadong mahina. Bihira ang kumukuha, no? Kaya wala ako rito nun. Pero soon, siguro mag-i-stock na tayo nun, no? Okay, no? Again, wala tayo nun, na, pero yun nga, ang magkakamag-anak, ang isang pamilya, si 18, si 35, si 23, and 26. Okay. Si Glock 17, meron rin bang pamilya yung mga walang rapid fire? Yes, meron. Okay, sino-sino? Si Glock 18, si Glock 17, ang asawa niya, si 34, okay, ang anak niyang panganay, si 19. Ang bunso nila, si Glock 27. Ayan, diba? Merong Glock 27. Grabe, no? Family tree, diba? Okay. 34, Glock 35. Pamilya rapid fire, pamilya single fire. Okay. 34, 35. Ang asawa nila, si 18, si 17. Okay. Ang anak nila, si 23, si 19. Okay. Ang bunsong anak nila, si 26 at saka si Glock 27. Okay. Yan. Yan yung chart. Yan yung flow, no? Ngayon, yun na ba yun? Yun na ba yun, big man? Diba? Yun sasabihin, yes, yun na yun. Okay, yun na yun. Pero, kita nyo? May pero pa rin. Siyempre, diba, isang pamilya. Meron silang paano ba sabihin to? Meron silang tinatawag na ninong. Okay, no? Yung meron silang tinatawag na ninong, no?
very rare kasi ito eh, no? Pag kasi ninong ng mga Glock. Ninong ng Glock. Glock 33. No? Yan. Meron silang tinatawag na ninong, pero ano yun? Ninong ng lahat ng mga Glock yun, no? Wala pang kasing ito. Sige, assemble mo muna. Buhay mo. Ninong ng mga Glock. Okay. Edward Carpena, Board PM Idol, San Pablo, Laguna. Okay. Ayun, tomorrow, mga ka-airsoft, no? Nandiyan kami sa lugar ng South. Yan. San Pablo, Laguna. Then, iikot kami ng Chaong going to Lipa, Batangas. Okay? Ayan. Pupunta kami dyan. Ayan. Pupuntahan namin ang ating ka-airsoft na isa sa ating ka-airsoft na si, yun nga, yung kanina, sino ba yun? Edward Carpena. See you tomorrow, sir, no? Okay, ano po gusto nyo? Ako po gusto ko Bireta. Oh. Reynaldo Ocang, hindi po Bireta. Hindi Bireta, ha? Bereta. Bereta. B-E-R-R-E-T-A. Bereta. Hindi po Birita, ha? Kino-correct lang kita, boss, kasi gusto ko hindi kami pagtawanan ng iba, di ba? Mas maganda tawagin natin sa tama eh. Birita, no? Hindi Birita, Bereta. Okay? Bereta, ha? B-E-R-E-T-T-A. Bereta. Okay? Hindi Bireta. Hindi ganon. Mahihirapan kasi tayong intindihin, eh, no? Okay, so, Boss Idol, yung pang lolo at lola nila Glock. Wala pang lolo at lola. Meron ninong, no? Ninong ng Glock 18 and Glock 17, si Glock 33 Advance. Ninong yan, ninong nila, no? So, wala pang lumalabas na ninang. Ninong pa lang, okay? Siguro, pag may lumabas na ninang, dito nyo unang maririnig yon sa Big Man. Dito nyo unang makikita sa Big Man. So, again, the Glock 33 Advance. Tactical siya. Ang gwapo, di ba? Ito, very rare to. Bihirang-bihira nagkakaroon nito at bihirang-bihira ang meron nito. Okay, no? This is the ninang. Ninang. Ay, ninong. Wala pa yung ninang. Soon magkakaroon yan. Okay? Ano yan? Saan? Ano yan eh? GP1799 yan, ibang ano yan. Although Glock system yan, pero hindi siya involved sa Glock family. Okay, no? Ayun, shoutout po again, Doc, sino to? Doc Lee, at saka si Doc Chua of the Cardiology Department in Chinese General Hospital and St. Luke's Medical Center in Bonifacio Global City, no. Ito na po, naihapag na po sa inyo. Siguro mas maganda kung available na kayo, mapanood nyo. This is the Glock 17. Kamukha niya si Glock 18. Ang diferensya ni Glock 18, may rapid fire, single fire. Okay? Then, this is the Glock 35. Ang diferensya ng Glock 35, mas mahaba siya compare kay 18 and 17. Okay? Wala ako ng Glock 34. I'm very sorry, no? Pero, ang itsura ng Glock 34 is ganito rin. Okay? Ang tanong, ito, sagutin natin to, no? Enough of this muna. Kasi, naipakita naman na natin, no? Dire-diretso natin yung kwentuhan session, tanungan portion. Kung meron kang katanungan kay Airsoft, itanong mo na sa akin, no? Samantala may pagkakataon na to para masagot natin yan, okay? Lucas, pakialis mo nga muna to rito para maluwang tayo. Okay, kahit dito na lang, sige. Baka mag-online yung dalawa, no? Wala, Raymart, Boss Big Mo, walang Glock 35, no? Meron yung Glock 35 pala, ito. Meron tayong, sorry, nalito na ako. Yeah, meron tayong Glock 35, no? Okay, Idol, yan po, salamat. Okay, Glock 35 gamit ko as sidearm sa game site.
bukod po sa magaan, mas malakas siya kesa sa ibang Glock. If need mag-rapid, my choice pa rin po. Good for you. Good for you. Maganda yan. Glock 35 ang gamit mo. Good for you, no? Yun nga lang, talagang kahit ano kasing gawin natin, no? Mas malakas pa rin yung 2011. Magkakaiba naman kasi talaga tayo. Meron taong gusto yung Glock. Meron taong okay lang, ayos lang. Meron taong ayaw talaga sa Glock. Diba? Yun. Kasi ako, I've been into different types of people. Ayaw talaga nila yung Glock. Kumbaga, ewan ko, tama yung sinasabi nila, yung Glock is not a unit that will last forever. Actually, for me, there's no forever eh. Kita mo nga Catherine Bernardo and Daniel Padilla eh, di ba? Sabi, they are forever, pero di ba? Akala, di ba, napaglayo, di ba? Nabasag ni Blight. Si Blight ang ano, di ba? Ang sangkot, no? Anyway, okay, no? Okay, masyado tayo nagiging chismoso. Okay. Sagot muna tayo ng tanong. Big man, if I have a Glock, okay, at hindi ko siya ira-rapid fire, isi-single fire ko lang siya lagi. What if nasira yung single fire? Pwede ko pa bang i-rapid fire? Or vice versa siguro to. Nakalagay or VS eh. So I will assume vice versa, no. Okay, meron siyang unit na Glock na may rapid fire. Hindi niya dinetalye kung 18 or 35 or what, no. Ipagpalagay na natin na Glock 18 yun. Meron siyang Glock 18, may single fire, may rapid fire. Paano kung masira yung rapid? Eh di single ko na lang. Paano kung masira yung single? Eh di ira-rapid fire ko na lang. Correction. Pag nasira ang single, sira rin ang rapid. Okay? Pag nagloko ang baril mo, sira lahat ng firing mode niya. Pag nagloko ang rapid, sira rin ng single. Okay? Bakit? Kasi isang buong transmission lang yan eh. Isang buong hammer assembly yan eh. Look. Labas ka? Pahingin nga akong hammer set. Para maipakita natin ang itsura. Bigyan mo ako ng hammer set. Alam mo itsura? Mga ka-airsoft, kuha lang ako ng hammer set. Gusto ko maipakita sa inyo yung itsura eh. Hammer set. Hammer set assembly. Alam mo ba yon? Yung parang ano? Laser sight. Nasaan na yun? Pa-check na lang kila mama mo. Pakisabi. Patulong nga muna kamo. Nasaan daw yung hammer set na mga nakasabit? Meron akong mga hammer set kasi. Gusto ko maipakita sa inyo kung ano ang itsura ng hammer. Para, syempre, pasuyo nga, akin na yung mga hammer set na nakasabit dyan. Hammer set assembly. Alam ba itsura nun? Yung parang triangle, di ba, look? Ayun, ay ito na han. Sorry, ito na. Buti nakita ko.
Okay mga ka-airsoft po. This is the hammer set assembly. Yan na. Ng single fire and rapid fire. Ito yung nagko-control para sa Glock. Ayan. Isang buong assembly yan. Ayan. Okay? Yan, isang buong assembly yan. So, pag nagloko yan, magloloko na talaga yung isang buo mo. Pinapalitan din yan ng isang buo. No? Pag yung unit mo, halimbawa, Glock 17 lang, biglang nagra-rapid fire. Ito yung problema. Ito yung pinapalitan. The hammer set assembly. Okay? Yun. Hindi ko lang alam kung ano to. Kung itong stock, kung pang 18 or 17. Pero, ayun nga, gusto ko lang na ipakita ko lang sa inyo. At least, ngayon, alam nyo na yung itsura ng hammer set. Diba? Yung hammer assembly ng ating mga pistol. Ayan. Okay, no? Yan. Ang tanong niya, vice versa, nasira yung isa, pwede pa raw ba magamit? No, hindi na. Pag nasira yung hammer, talagang sira talaga yan. Okay? Oy, saan na tayo? Idol sticker naman, baka naman po, joke, para makabit natin sa motor. Punta ka rito, bigyan kitang sticker, libre lang naman yan, no? Ronnie Legaspi, okay. Walang problema yan, sir. Punta ka rito, bibigyan kita ng sticker. 1, 2, 3. Diba? No, walang kaso yan, walang kaso sa atin yan, no? Okay, yon. Nasaan na ba ako? Yun nga, sana nasagot ko nung matino yung tanong. Mga ka-airsoft baka meron kayong tanong, bato nyo sa akin, tanong nyo, no? Wala kayong maisip na tanong diyan. Wala kayong maisip. Wala kasi yung mga mga subscriber natin ngayon na yung may mga alam talaga, no? Most dito naka-view sa akin dito, mga lang eh. Mga yun nga yung mga pasaway na nagtatanong ng how much eh, no? Wala yung mga natin eh, mga talagang hardcore subscriber natin na gustong malaman yung isang bagay, no? Okay, tanong na muna tayo rito. Okay. Big man, kasya ba sa Ronnie Carbine kit ang Glock 34 and Glock 35? No, hindi kasya. Ronnie Carbine kit is design yan, ginawa yan para sa design ginawa para sa 17, sa 18. I'm not sure kung fit sa 19 and 23, pero yon. Tingin ko siya. Hindi pwede yung 34 and 35 kasi may nguso, hindi papasok. 17, 18, 19 and 23, pasok. I'm 100% sure. Okay, no? Ayan, Ronnie Carbine kit is pasok siya dun sa 4 na unit na sinabi ko. 17, 18, 19 and 23. Doon pasok 'yun, no? Okay lang ba di nagagamit ang airsoft? Sabi ni Raymond Abregonda Herrera. Unang-una, just to answer your question, okay lang bang hindi nagagamit yung airsoft? Okay lang, pero depende sa anong klaseng airsoft, no? If you are using airsoft na Taiwan, na US, okay lang yan. Ako nga, 22-year-old na yung rifle, 23-year-old, buhay pa eh. Okay lang yun. Pero if you are using airsoft na China, hindi okay yun. Why? Yung China kasi, huwag na tayo lumayo, halimbawa rifle. Yung China kasi, medyo low quality ang materials. Eventually, nag-uumido. Eventually, kinakalawang. Yung kalawang niya is, yung kalawang ng alloy, parang nag-aasin, no? Yung unit, kahit anong alaga mo,
kahit itabi mo, basta pinasok ng moisture, mag-aasin. Pakikuha yung Ronnie kit. Para makita nila kung ano itsura ng Ronnie Carbine kit, no? Okay, no? Yung unit, once na pinasok ng moisture, kahit anong alaga mo, nag-aasin. Okay? Para lang maipakita ko sa inyo, compare natin. Kuha tayo ng unit na China na nasa 4 na taon pa lang ang edad. Kuha tayo rito. Yun to. Ito, okay. Yan. This is one example of China unit. Ayan, China unit, no. Na ang edad nasa 4 na taon pa lang. Okay? Makikita ninyo, nauubos na siya. At saka malutong na siya. Malutong na siya. Although full metal, Ayan, no. Ayan, di ba? Makikita nyo, ayan, no. Nag-uumido. Ayan, ha. Ayan. Okay? Ibig sabihin, pinasok na ng moisture. Pinasok na siya ng moisture, ayan na. Nagsisimula na siyang malagas. Okay? Kasi China unit to. Pero kung Japan unit, Taiwan unit, or US unit, hindi nyo may experience yan. Kaya may experience yan sa mga China unit, no? Yon. Ako kasi meron ang pinakamatagal kong unit, yung 23-year-old Pero hanggang ngayon, okay pa rin. Okay, pakita ko lang sa inyo. For example, this is the Glock 18. Ito yung Ronnie Carbine kit na tinatawag, Ayan. Ronnie Carbine kit, ayan, Ayan, pakita ko lang sa inyo. Hindi binebenta to, Actually, ginagamit ko to, Ayan. Ayan. Pang-personal ko to. Pasok mo lang, ayan. Ayan na. Okay, so. Okay, ayan. Ronnie Carbine kit, naka-design to for Glock. Lakas niyan. Silaw kayo dyan. Wala na kayo makikita. Yan, Okay, bali yan. Design talaga to for Glock. No? Mga Glock model ng barrel. Yan. This is a Ronnie Carbine kit na. Ganda, di ba? Ito, Ayan. Fit dito sa mga ganito. Wala kaming binibenta nito, fit dito sa mga ganito yung 17, 18, 19, and 23. Pwede rito. Okay? So, okay na to. Pag alis, ayan. Ayun. Okay. Lalabas na yung pistol. As good as that. Diba? Okay, look, Ayan. So, yun. Yun, fit doon, no? Okay? So, nasagot ko na yung tanong. Meron mga tanong dito pero not related na kay Glock, no? Oh, ito. Big man, nakakabitan ba ng fixed outer barrel tulad ng pinopromote mo ang Glock? Yes. Way back before, wala kami fixed outer barrel ng Glock. Pero nakagawa na kami, no? May fixed outer barrel ng Glock. So, lahat ng gusto magpa-fixed outer barrel, meron. Okay, no? Okay lang po ba nagagamit? Sa pananaw mo, Big Man, anong unit ang the best pang sidearm? Wag nyo akong tanungin regarding on what unit ang the best for sidearm, no? Kasi malamang hindi nyo gusto yung magiging sagot ko, no? Kung ibabalik natin yung panahon at lumalaro pa ako ngayon, ang unit na for sidearm na pipiliin ko is something na magaang, is something na hindi full metal, is something na kahit madapa ako, malaglag ko, maitapon ko siya, hindi siya masisira or hindi siya magagasgas. Okay? Kaya kung akong tatanungin nyo, ito ang pipiliin ko. Bagay na tingin ko hindi nyo magugustuhan. Okay? Ito talaga, ako, no? Ito ang pipiliin ko. Meron ba ito rapid?
Meron to, kaya lang sinisingle ko no? Ito, meron din yan ha. Ako ito talagang pipiliin ko. Sarap nito, no? Try nga natin, tagal ko lang di nagamit to eh. No, ito ang pipiliin ko, pero akong reloader. Ito na. Hindi, kasi ano mo yung target? No? Bakit? Kasi tapos na ako dun sa malakas, tapos na ako dun sa ma-recoil, tapos na ako dun sa mga solid, graduate na ako. Kumbaga, nasa punto ako ng buhay ko na ang gusto ko na lang makapaglaro. No? Ayan. Kung ako pipiliin nyo, itong gagamitin ko. Nakarapid, sabi sa'yo. Ayan. Sarap, di ba? Ikaw, look, ikaw, gamitin mo. Fire mo. Ako yan ang pipiliin ko. Bagay na hindi ko gusto, malamang. Ha? Open bolt. Ayan. Dito yung bolt niya. Wala siyang slide. Bolt. Release. Release. Rest. Diba? Ako ha. Ito pipiliin ko. Malamang ayaw nyo to. Pero dahil tinanong nyo ako, sumagot ako. Hindi ako maglalaro na nagagamitin ko John Wick. Hindi ako maglalaro ng ganun. Kasi hindi naman panlaro yun eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, lahat ng bagay, binabagayan natin. Bakit ka magja-John Wick sa game site? Hindi naman talaga panlaro yun. Di ba? Ayun. Ayun, sana nasagot yung tanong mo ha. Ibig ba ng model po ng Glock na magkakapareho ng magazine? Para lang po alam ko. Thank you po. Actually, lahat ng model ng Glock pare-parehas ng magazine. Yun nga lang, yung extend lang. No? Halimbawa, yung magazine ng 18, gagamitin mo kay 26, naka-extend ka. Ganon din, magazine gagamitin mo kay 19 or 23, naka-extend ka lang. Diba? Pero pare-parehas sila papasok. Okay, tapos, okay. Pag tinipid mo talaga, budget mo, boss, China kalalabasan ng unit mabibili mo. Jet Tuwagay. Tuguay. Oo, no? Kaya nga ano bang payo natin? Kaya never tayo nagpayo na magpakasubo tayo sa gastos. Ang lagi nating payo, kung sakto lang yung pera mo, huwag ka munang bumili ng airsoft. Mag-ipon ka, no? Kasi hindi basihan yung budget mo para magka-airsoft ka. Yung budget mo, ito lang. Ibibili mo ng pinakamura. So, ano mangyayari rin sa binili mo? Maya't maya, sira. No? Feeling mo, nasayang yung pera mo. Diba? Pero kung ito na nga lang yung budget mo, mag-ipon ka pa, dagdagan mo. Bumili ka ng matinong unit. Hindi maya't maya, sira yung unit mo. Diba? Pag gusto mong ibenta balang araw, okay. Kasi, gumagana. Kasi matino. Diba? Yan. Mali kasi yung konsepto ng Pinoy na maling pagtitipid. Mali yun no? Hindi magandang pagtitipid. Pangit yun. Sir, anong difference ng mid-Taiwan and high-Taiwan at high-end na pistol? Kaya mo sagutin yan. Diba? Note ka ng vlog ko, malalaman mo yan. Kung ano yung difference ng mid-Taiwan. Siyempre, mid-Taiwan, base rin sa presyo, base sa quality. Diba? High-end Taiwan, kaya mo sagutin yan. Pambira na. Para mo kung tinanong Sir, masarap ba yung Jollibee? Siyempre, kaya mo sagutin yan, di ba? Grabe. Okay, no? Nice idol, Ngan Abena. Nice idol, thanks. Sabi niya, no? Okay. Yun lang naman. Basta ganun lang mga ka-airsoft, no? Make sure lang na ayan, sa pagpili, huwag kayong basta pipili dahil yun lang ang budget ko, dahil 3K lang ang pera ko, ito na lang, second hand na lang, o China na lang. Wag! Yun ang mali mong gagawin sa buhay mo. Yung pagkasyahin lang ito, dahil ito lang ang pera mo, pupunta ka sa pinakawalang kwenta. Yun ang pinakamali mong gagawin. Tandaan mo.
huwag ka na lang munang bumili. Mag-ipon ka. Diba? Pag pinakinggan mo ko, hawak mo yung pera mo. Pag pinakinggan mo ako, hawak mo yung pera mo. Hindi mo mararamdaman na, sayang, sana hindi ako bumili. Pag pinakinggan mo ko, papasalamatan mo ko later. Buti na lang, naniwala ako kay Big Man. Hindi na lang muna ako bumili. Nag-ipon mo lang muna ako. Ngayon, ang ganda ng airsoft ko. Diba? Pero, pag hindi ka nakinig sa akin, pag naging matigas ang ulo mo, see you later. Bakit? After 1 week, pustahan tayo. Pinakamatagal na yung 2 weeks. Sira yung unit na binili mo. Tapos lalapit ka sa akin, Big Man, paano to? Big Man, may pyesa kayo nito? Big Man, gumagawa ka ba nito? Tatawanan kita kasi hindi ka nakinig sa akin. Di ba? Actually, maraming ganon. Tinatawanan ko kasi hindi sila nakikinig eh. Nag-inquire yan. Big Man, ito lang yung pera ko. O sige sir, reply pa namin ha. Sige sir, dagdagan mo pa, ipon pa ng konti, i-discount na lang kita. Mapunta ka lang dun sa Taiwan unit. Sa magandang unit. Matigas ang ulo. O sige, may nakita nagbebenta. O, matibay ba to? Sasabihin na, syempre tatanong niya, matibay ba to? May pyesa ba to? Oo naman. Okay yan. O, di ba? Gaganon yun eh. Para mabudol ka eh, di ba? Okay yan, may pyesa yan, may warranty kami. Ito na, patay na. After 1 week, nasira. Dinala niya rin sa shop. Naku, wala tayong pyesa niyan. O kaya, ang sasabihin, sige, iwan mo muna. Yan ang sasabihin sa'yo dyan. Diba? Sige, iwan mo. Mari-repair naman eh. Ngayon, pag iniwan mo na, patay ka na. Maniwala ka sa akin, patay ka na. Bakit? Kahit tumagal ng 1 buwan yun, hindi mari-repair yun. Dadaling ka nila sa sitwasyon na ikaw na lang rin yung susuko. Hindi mari-repair yun. Or, the other way around. Dadaling ka nila sa sitwasyon na mari-repair, pero ganito yung pyesa. Ganito kamahal. Diba? Kawawa ka. Dadaling ka nila sa sitwasyon na huwag na nga lang ipa-repair. Tambak ko na lang. Nasaan na yung 3,000 mo? Nasaan na yung 4,000 mo? Nasaan na yung 5,000 mo? Lumipad na. Sayang lang pera ko, pinambili ng airsoft. Kung inipon sana, natuwa pa ako. Di ba? Yan. Kaya mga airsoft, sunod lang kayo. Dito, bumili ka or hindi, nag-uubos ako ng laway para makapagbahagi ng experience, ma-guide kayo. Bumili ka man or hindi. Eh ano pa yung bibili ka? Mas ma-guide kita. Di ba? Paniwalaan mo ko ngayon, papasalamatan mo ko later. Thank me later. Pero suwayin mo yung sinabi ko ngayon, see you later. Tatawanan kita later. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po, and have a blessed day.